Mga tol, eto na naman tayo. Meron na namang bagong pakulo sa tech industry. Specifically sa AI, guys, okay? Eto yung tinatawag nila na loop engineering. And then pinag-aaralan ko siya, pinapanood ko yung iba't ibang mga creators at saka binabasa ko rin yung ibang mga documentation about loop engineering. And papaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano ba talaga siya at ano yung mga caveat nito, no? Para sa akin, hindi siya practical, to be honest, guys. So, huwag kayo maha-hype, no? And I think sabihin na lang natin na siguro kung hindi ka mayaman, hindi para sa ito, mga tol. Okay? Now, pag-usapan muna natin, ano ba yung loop engineering? Alam naman natin lahat mag-prompt sa AI, di ba? So, kapag meron tayong pinapagawa sa kanya, software, website, system, so, ipaprompt natin siya, okay, gumawa ka nga ng ganitong app. Sasabihin ng AI, okay, ito na yung code. Tapos babasahin mo, oy, may mali, ayusin mo. Tapos yung AI, ayusin niya naman, okay, ayos na, check mo. So, parang ganun yung cycle natin, no? Kumbaga, nagpa-prompt tayo na nagpa-prompt every now and then. So, sinabi nila, parang nawawala yung sense ng automation. Kasi, oo nga, may AI nga, di ka nagko-code, pero nandun ka pa rin. Kailangan mo pa rin i-supervise, kailangan mo i-check, kailangan mo tignan. Bakit hindi na natin gawin ganito? Magbibigay tayo ng direction. And then, yung AI na mismo ang magpo-prompt sa sarili niya just in case na merong mag-occur na error. Siya na yung autonomously na magra-run at magpo-prompt sa sarili niya hanggat hindi natatapos yung task or yung direction na binigay mo sa kanya. So at the end, ang goal nila is makakuha ka ng finished and polished product just using one single prompt. So, okay, maganda, no? That is brilliant, di ba? Tama naman talaga. Bakit hindi nga ganun yung gawin natin? At yun yung tinatawag nila na loop engineering. So, sa madaling sabi, kailangan lang natin mag-design ng sistema na merong mga trigger. Now, ito yung tanong. Bakit para sa akin nakakatakot yung ganitong idea? Ito yung hindi sinasabi ng ibang creator, maybe ayaw nilang sabihin or they don't have the idea. Now, kasi kapag ka narinig mo sila talking about this, wow, wonderful ka talaga. Kapag ka dumating yung point na kaya na ng AI magtrabaho mag-isa kasi meron na ng loop engineering na sinasabi nila, ano nang magiging role mo? Ililiit lalo yung job market natin, di ba? At dito pumapasok yung fear factor. Yung existence pa lang ng AI itself, pagpasok na sa tech at paggaling niya sa code. Grabe na yung fear factor. Ang dami na, hindi natin maitatanggi, ang dami ng tao na talagang nawala yung mga routine task nila. Sabihin, humihirap ngayon yung pagpasok mo sa tech industry dahil kung ano lang yung kaya mo na kayang i-automate, guys, bakit ka pa i-hire? Paano kapag ka meron ng loop engineering na kagaya nito? Na even yung operator itself would be at risk na mawala kasi it runs in system. Kung dati sinasabi natin, we still need humans to operate this and that. But how about this? Diba? Kapag ka-develop nila at pinalago nila itong loop engineering that they are saying, then operators are no longer needed. Kailangan na lang ng isa, dalawang tao. Kasi bakit? Meron ng sistema that can finish the task completely. Nagiging autonomous worker na yung AI. So most likely, ang mangyayari nito, guys, yung mga engineers, system designer na lang tayo. System design architecture na lang yung tatrabahuin natin. Hindi na kailangan ng mga kung sino-sino pa. Kasi bakit? Yun yung mismong goal ng loop engineering para alisin yung friction. And hindi natin itatanggi, isa sa friction doon, yung kailangan natin siyang i-supervise. Now, if supervision will be removed, hindi natin kailangan ng operator, guys. We only need a handful of people na mag-ooperate nito. And guys, this is not just illusions. These are being implemented. Kaya dito nakakatakot, guys, yung AI, okay? Malaking disruption yung pwedeng maganap sa job market. Sobrang unpredictable. Not necessarily na wala talagang tao, pero ibig sabihin nun, mas marireduce yung kinakailangan mag-operate ng AI. Now, eto na yung dahilan, guys, kung bakit sinasabi ko na this is not practically a good for us. No? Hindi to masyadong practical, to be honest. Ito yung pinaka-underrated na issue dyan na hindi nila nakikita or hindi nila masyado napapansin or nobody's talking about this so much. Lahat tayo, we are so hyped. Like, uy, loop engineering. Like, uy, loop engineering. Like, ito guys, ito yung totoo. Yung loop, hindi lang siya basta automation. Tandaan natin, that's a loop. So, it's a continuous AI execution. You understand what I'm saying? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung reasonings, tuloy-tuloy yung decision making, at saka yung mga API calls. As a result, di pa kasama yung hallucination dito Doon muna tayo guys sa mga tuloy-tuloy na bagay. Ang resulta, mas malaking token. Mas malaking token, alam nyo na, mas malaking gastos. Unless you are rich, di ba? Good for you. Pero kung hindi, kagaya natin, like for example, enthusiast. We can afford, no? Kaya naman natin gumastos sa AI, pero hindi yung ganitong level, mga tol. What if, eto pa sinasabi ko kanina, paano nga kung nagkaroon ng hallucination in between sessions? Tapos, without human intervention, walang operation, walang supervision
hallucination ng tao kasi it runs on loop. You just, yaman na yan. And then, meron na palang hallucination because AI hallucinates. And we all know that. Do not lie to yourselves, guys, na, no, hindi, matalino yan. It hallucinates. Imaginein mo, after all those workflows na ginawa niya, lahat ng mga API calls, decision making, at the end of the day, nakakuha ka ng worst product because somehow at some part, nag-hallucinate siya and it costs you a lot of money. Not unless yung AI mo is self-hosted. Hayaan na natin yung kuryente, di ba? Kung talagang wala lang sa'yo yun. Which is, I don't think so nagagawin natin yon kasi pagka self-hosted ng isang LLM, it's actually dumb. Do you agree with me? And yes, mga tol, kung i-apply natin yung loop engineering, definitely dapat meron tayong design. What if hindi nga nag-hallucinate? Pero mali naman yung design natin. Nakikita niyo yung caveat nito. Actually, kahit nga maubos lang yung oras mo, it's not good kasi mas mahalaga pa rin yung oras sa pera. Pero for some people, I think parang mas mahalaga sa kanila yung pera, no? So, okay lang kumain ng oras yan, wag lang magsayang ng pera. Pero guys, you cannot assure that. Ito yung sinasabi sa inyo ng mga caveat ng loop engineering, no? Parang self-project mo lang, okay lang yon. Pero kung you are in a business or kaya ginagamit mo yung AI for your business, sensitive yung business mo and mahalaga yung oras and yung pera na ginagastos mo, guys. Loop engineering, I don't think so. That's quite practical for us. And eto pa malupit, mga tol. Pwedeng magkaroon ng endless execution. I remember this one time kung saan gumagamit ako ng mga pre-LLMs from Open Router. Siyempre, meron akong API and then nilagay ko sila sa isang group chat. Dalawang AI. And then hinayaan ko sila mag-usap and nag-usap sila in a loop for almost 30 minutes. Tapos paulit-ulit na lang yung sinasabi nila. Nagkaroon ng loop dun sa logic. Hindi tumigil yung conversation. So, guys, isipin mo na lang kung gaano kalaking pera yung magagastos mo. Kahit na meron kang limit, kung nagkaroon nga ng hallucination dun sa gitna, sayang naman yung pera. But that's my opinion. Now, I'm not invalidating this complete idea of loop engineering, guys. I really think loop engineering is brilliant on a specific task. Hindi siya pwedeng i-apply like generally na makikita ninyo na merong magko-content na lang, ay, loop engineering, then glorify it and romanticize it, guys. We need to be honest and detailed sa mga audience natin. I want to make it profound, no? At the end of the day pa rin, mga tol, ang magiging skill na masasabi ko na talagang crucial na magkaroon ng isang tao. Sa mga napanood ko at napakinggan ko mga tao, it will always boil down sa isang bagay. Your ability to think in systems. Kung gaano ka kalupit gumawa ng sistema. Sa simula pa lang, lagi ko na yung sinasabi. Doon ka magmagaling. Doon mo sanayin sarili mo. Sanayin mo yung sarili mo na gumagawa ka ng sistema. From the very start hanggang sa end. Not just hanggang doon lang sa scalability. No. Into actually fixing problems. Business problems. Yun yung pinakamahalaga na ma-practice natin. System that is fit sa business. Because everything is business, guys. And if kung ang kaya mo lang is mga prompting or magko-code ka lang, guys, that's no longer enough. If you want to be valuable, you need to be a system designer. You need to be a system architect. Especially with the power of AI, nakikita natin na kung magaling kang mag-isip ngayon, you can do almost any kind of product. So, tandaan niyo guys, yung loop engineering na to, hindi siya bagong tool. It's a new way of thinking. Hindi lang nila yung pinag-usapan. They will put that into a test and they will enhance it. Society loves it. Hilig natin maghanap ng ways to remove all friction. And nagkaroon sila ng glimpse ng loop engineering that removes a lot of friction, guys. You need to be prepared. So ngayon pala, isipin mo na, wag mo nang hintayin na lumago pa kasi malilate ka. Do not think as a worker. Think as a designer, a system designer. Sanayin mo na ang isip mo gumagawa ng sistema. Kasi kung hindi mo pa rin to ginagawa, dadating yung time, mga tol, na yung ibang mga tao, they are so automated habang ikaw, marami ka pa rin ginagawa ng mga manual work. And syempre guys, alam nyo naman, para lagi kayong updated sa mga nangyayari ngayon, guys, especially in AI. And kung gusto nyo ng paliwanag and opinion kagaya ng ginagawa ko, mga tol, alam nyo na, di ba? Ipapollow nyo lang ako or magsasubscribe kayo, guys, doon sa channel ko. Okay, so lalapag ko yung channel ko dyan, mga tol. Okay, yan lang, guys. See you on our next reaction video.